Yun. Hello, hello. Hello, live na tayo. Okay, magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Hindi ako nakatatlong beses na ako sa CR at pugship pa rin ang lumalabas. So, wait lang. Kuha muna tayo ng basurahan. Ito, dito na. Magandang umaga sa iyo, Pilipinas. Oy, thank you. Tubig. Sakto, wala ako yan. Ay, mo ka. Ito pa rin. Okay lang. Hindi, bawal lumabsent bro. Kailangan tayo rin sa trabaho eh. Paparang ka muna. Okay, boss. Pwede. Basag yung boses. Ha? Basag yung boses. Sabi? Bakit ganyan? Ito na naman tayo sa basagang Ito nga ako boses. nakikita ko dyan eh. Hello, hello. Oo nga no. Okay. Basag yung boses. Okay. Rest hard. Hello, hello, sound check. Hello, hello, sound check. Hello, hello, sound check. Eto ba okay na? Malinaw na ba? Okay na. Yun. Okay, malinaw na. Okay. Let's go. Sige, malinaw na. O, saan ko naman ngayon nilagay yung pangkat? Okay, magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Ako ay hindi na late sa trabaho today. Pero ako ay na late sa pagla-live dahil ako ay nagtatae today. So, health check. Medyo yung ubo ko lumalambot na ng bahagya. Hindi na masyadong matigas. Medyo masakit pa rin ang konti yung dibdib ko pero hindi na katulad ng mga nakaraan. So, alam ko, I know I'm getting better. Pero ang problema ko naman ngayon, ako ay nagtatae. So, paki-check nga muna. Sound check muna tayo. Malinaw ba yung mic? Malinaw yung mic. Pa-check nga muna kung malinaw yung mic. Sige, let's go. Check muna kung malinaw yung mic. Goods na. Okay, sige. Ayos na. All set na tayo. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Pilipinas, gusto ko kayong kausapin sa level na sana maiintindihan. Importante ang pag-iipon. Importanteng meron kang naitabi para sa kinabukasan mo at ng pamilya mo at hindi lahat na lang ng pagkakataon ay nag-aalatsamba ka na sana walang magkasakit, na sana walang maaksidente, na sana lahat ay okay lang. Tapos kapag merong naging problema, kumahog ka ngayon at hugot ang tumbong mo kung saan ka kukuha ng pera. Alam mo, Pilipinas, be wise, maging matalino ka. It's always best na paghandaan mo ang kinabukasan kesa nag-aalatsamba ka na sana may tumulong sa'yo na kung sino man pagdating ng panahon ng dilubyo. Mas maiging laging meron kang isinimpan. Mas maiging laging kang merong itinabi. Mas maiging laging handa ka. It's best to have something you don't need than need something you don't have. Marami ng mga Pilipino ang iniisang tabi yung konsepto ng pagtatabi. Maraming Pilipino rin ang iniisang tabi yung konsepto na merong mga bagay na palagay mo hindi mo mapapakinabangan na dapat sana nasa iyo, na pag kinailangan mo nandyan kesa kailanganin mo tapos wala. Maraming Pilipino nagsasabi, hindi mo naman daw madadala sa kabilang buhay ang pera. Totoo naman, hindi mo naman talaga dapat dalhin sa kabilang buhay yung pera. Diba? Hindi naman yun ang purpose di ba? Namamali ka ng purpose. Kung iniisip mo na hindi mo madadala sa kabilang buhay yung pera, kaya okay lang na lagi tayong walang pera, magtataka ka, bakit kumakain ka pa kung magugutom ka rin naman mamaya?
Diba? Bakit binubuksan mo pa yung ilaw sa gabi kung papatayin mo rin naman sa umaga? May mga bagay na may pakinabang on certain times lang. Diba? May mga bagay na may pakinabang sa mga eksaktong pagkakataon lang. Katulad halimbawa ng pera. Palagay mo na, hindi mo kailangan na sobrang daming pera. Pero dun sa panahon na matsambahan mong alat mo, yung nanay mo may cancer, at least maipapagamot mo. Pag yung alat mo na isang araw may sumakit sa tagiliran mo, tapos may kidney stones ka pala, kailangan ka palang operahan, ang magagastos mo 100,000. At least may panggastos ka. So sana nagkakaintindihan tayo ron, Pilipinas. It's best to have something you don't need than need something you don't have. Katulad din yan sa diploma o diskarte, di ba? May mga iba tinatanggihan yung diploma na parang hindi nila kailangan yun. Tapos saka lang nila marirealize in later parts of their lives kung kailan may anak na sila, kung kailan may asawa na sila, na hindi sila makapagpakasal. Tapos yung anak nila, kailangan pala nilang pag-aralin kasi nakita nila ang hirap ng buhay, kung paano hirap matanggap ng trabaho, na janitor ka lang, quote, janitor ka lang. Pero kailangan mo pa ng diploma. Diba? Nakita mo yung ganong konsepto, na janitor ka lang pero kailangan mo pa ng diploma? Yung konsepto na yun na maintindihan mo na mas madaling matanggap sa trabaho pag may diploma ka. Pilipinas, wag mong tanggihan ang karunungan. Yung diploma, katibayan yan na may karunungan kang natutunan galing sa mga institusyon na tinatawag nating eskwelahan. Mas mahirap magtrabaho, mas mahirap humanap ng trabaho kapag wala kang katibayan na meron kang pinag-aralan. Bakit? Kasi ang impression kagad ng mga tao kapag hindi ka tapos ng pinag-aralan, lalo na ang HR, automatic, ay hindi nakatapos ng pinag-aralan to, malamang mahihirapan to sa trabaho. Hindi naman iisiping bobo, pero ang malamang naiisipin nila, mahihirapan ka sa trabaho kasi eskwelahan nga lang, hindi mo maintindihan, basic na basic naman yun. Diba? Ngayon, isipin mo na lang yung konsepto, it's best to have something you don't need than need something you don't have. Mas maigi nang meron kang mga bagay na palagay mo hindi mo kailangan kaysa kailanganin mo yung mga bagay na akala mo nung una hindi mo kailangan, tapos biglang kailangan mo pala nga, ngayong mangangapa ka, nganganga ka. Pilipinas, tigilan mo yung pakikinig sa mga bobong influencer. Talinuhan mo, galingan mo, lupitan mo sa buhay. Pag nakikinig ka sa mga tanga, pag nakikinig ka sa mga bobo, magiging isa ka rin sa kanila. Sumama kang kasama ng mga mangmang, magiging mangmang ka. Sumama kang kasama ng mga matatalino, magiging matalino ka. Walang matatalinong tao na habang buhay na lang dumidikit sa mga bobo. Ang mga matatalino, they stick together. Dumidikit sila sa mga tao mas matatalino pa sa kanila para matuto. Na oo, every now and then, parang katulad ko, bumababa sa lipunan para makakasama ng mga bobo, para hatakin pataas yung mga bobo. Pero, ang majority ng oras ng mga matatalinong tao, inilalaan nila sa pag-aaral, hindi lang sa eskwelahan, kundi sa buhay in general. Nanonood sila, nagmamasid sila, nagtitingin-tingin sila. Tinitignan nila kung sino yung mga taong masasamahan nila. Tinitignan din nila kung saan yung mga taong hindi nila dapat samahan. Ang mga matatalinong tao, nagmamasid, nag-aaral, laging nag-aaral. Diba? Reflexes yun. Nakita mo kung paano ko ginawa yun? Yun na reflexes, hindi nahulog. Kahit na, teka, check lang muna natin. Wala, hindi ko magana. Reflexes lang talaga. Kita mo yung reflexes na yun, pag gano'n ko, lupit no? Tindi no? Okay, sige, go. Shoutout muna tayo, go. Shoutout muna. Sabi ni Jana, kuya pa shoutout po taga Pinugay po. Sige, mga 2-3 shoutout lang muna. Tapos diretso na tayo sa mga tanong. Sabi ni Ponciano, shoutout idol from San Fernando, Pampanga. Kamusta kayo dyan sa Pampanga? Okay, sige. Isa pa? Sabi ni Mark, shoutout po from Tanza, Cavite. Kamusta kayo dyan sa Cavite? Okay, sige. Pilipinas, simulan na natin. Doon tayo sa mga tanong ninyo. I'm hoping na yung mga tanong ninyo, mga tanong nakapakipakinabang para sa inyo. Huwag niyong patamaan, huwag kayong magtanong para sa ibang tao. Ang dahilan kasi, pakinabang nung ibang tao, doon sa tanong mo para sa kanila, na kung sino man yung pinatatamaan mo, hindi rin naman malamang nakikinig sa akin. So mas maigi, magtanong ka para sa sarili mo kung ano ikabubuti ng sarili mo. Doon tayo sa mga tanong. Sige, go. Yun, sabi ni Paolo, yun din di maintindihan ng iba pag may nakikita na kumikita ng ine-expect agad nila na may mamimigay, mahalaga din talaga na kahit madami ka ng pera, maging matalino pa rin sa paggastos. Ay, totoo. Kung hindi mo gusto na madikitan ka ng mga parasite, ito diretso Tignan nyo, Pilipinas, kung di nyo napapansin, ako hindi ako nagde-disclose ng kahit na ano Merong every now and then,
merong every now and then, nababalitaan ko yun na meron akong ganitong hanap buhay, meron akong ganong hanap buhay, merong bla bla, etc. Meron akong ganitong lugar, meron bla bla. Diba? May mga nababalitaan kayo. Nababalitaan lang. Pero hindi ako para mag-disclose. Kasi kaletihan yan. Unang-una, titignan ka ng mga tao na para bang mayabang ka. Una yun, titignan ka ng mga tao na mayabang ka. Pangalawa, yung bad trip na puta, nakaka-attract ka ng mga parasite na klase ng mga tao eh. Tapos ang mga fans mo, puro parasite. Hindi ko gugustuhin yun. Tignan mo, magandang halimbawa si Franklin Miano eh, diba? Kita mo, ano nangyari pagkatapos nung mag-disclose siya ng kahit na ano tungkol sa mga assets niya? Tinignan siya ng mga tao na mayabang. Tapos, ang daming ngayon, mga fans niya, parasite. Yung mga nandyan lang sa paligid niya kasi nakikinabang sa kanya. Sa lahat ng mga taong nasa paligid niya, tignan mo, halos wala siyang pakinabangan doon sa mga nakapaligid sa kanya. Paano? Kasi, yun ang hirap kapag ka maglalabas ka ng asset mo eh. Nakikita ka ngayon ng mga parasite, ikaw ngayon ang pupuntahan. Gusto nilang makipakinabang sa pinaghirapan mo. Si Franklin Miano, matalinong tao yan. Si Franklin Muñaño kung tawagin nila. Timo, kung di ba naman matalinong tao, di ba nakagawa siya ng MSP? May konting problema, may plagiarism, may ganito, may ganyan, may fake ID, etc. bla bla. Pero you have to consider and you have to acknowledge na matalinong tao pa rin siya. Si Alexis oh. Nagtitinda na si Alexis. Dito na, naglalako na. Ayos. Bili na kayo, Master. Hello. Yung update natin ngayon. Okay, bili na kayo. Ay, pakita mo muna yung paninda mo. Ayos. O, pakita ko muna yung paninda ni Alexis. Ano to? Paninda ni nanay ito eh. Yan. Tada. Paninda ng nanay at saka nila Ashley. Kaya tayo naman ng Pilipinas, kailangan natin siya maubos. Kung mahuli man tayo, maabot tayo. May pagkakataon pa paano. Shout out. Sir, 25 stars at J. Ibon. Sir Chester, tanong lang po. Nabasa mo na ba buong Biblia dahil ang galing ng mga payo mo? Gusto kong mabasa yun ng buo. Basahin mo na lang, bumili ka lang. Bili ka Biblia mo, basahin mo ng buo. Chrissy Angeles, good morning, 50 stars. Maraming salamat, Chrissy Angeles. Nag-e-enjoy ako dito kay Chrissy. Siya yung nag-send sa akin noong nakaraan ng bukod sa mga stars, siya yung nag-send sa akin ng anong tawag dito? Yung cellphone holder, monopod. Siya nag-send sa akin. Uy! Ayos! Thank you. Sa akin yan? Wow! Ayos ah. May nag-send ng Chrissy Angeles, thank you, 50 stars. May nag-send ng kung ano man, hindi ko alam kung ano to. Ay, teka, magandang umaga, idol brother. Lemon water mo, lagi mula sa amin ni Kagawad Richie. LGI, mula sa amin ni Kagawad Richie. Kamusta ka na Kagawad Richie? Sila yung bumisita sa akin dito na nakaraan. Oy, may nag-deliver ng McDo. Wow. Oy, thank you. Galing kay Chrissy. Ito na naman tayo, Chrissy ah. Maraming salamat, sister. May agahan na tayo. Master, pass na ako. Sige, brother. Galingan mo. Thank you. May agahan na tayo, brother. Ayos. Happy. Ayos. Thank you, Chrissy Angeles. Maraming salamat. Ang daming burger. Kuha ka na isa. Pasalamat ka muna kay Chrissy Angeles. Kamida. Dito, lumapit ka. Thank you. Brother, Chrissy Angeles ang pinanggalingan nito. Thank you ka muna. Salamat, brother. Brother, kuha ka na rin isa. Pana isa, go. Already, I hate burger ka pa. Bala ka dyan. Kuha isa. Madumi ang kamay. Okay lang yan, may balot naman yan. Okay. Nay, kuha ka isa. Oo, may balot yan. Thank you po. Sige. Happy. Pakita ko lang sa inyo sila nanay. Gusto mo? Tide? Hello. Ayan, magkakasama kami dito. Si nanay at saka isa pa si nanay. Happy siya. Brother, kuha ka rin. Marami to. Thank you. Brother, agahan. Agahan. Dali, kuha ka na eh. Kuha isa. Galing kay to, Chrissy Angeles. Okay lang yan. Brother, kuha ka isa. Maligaya. Asa na iba? Takoy! Kami na. Kuha kayo, dali! Sikwan na lang, ako na babato dyan. Teka.
Dali. Dali lang. Oh. Ka ba? Okay. Huwag mo! Puta. Natalsikan ako sa mata ng ihim. Oh. Hihi. Thank you. Salamat. Okay. Dito naman tayo doon sa iba. Okay. Sakto, dalawa. Oh, hindi, tatlo pa pala to. Brother, oh. May nag-sponsor. Burger. Oh, tatlo. Nag-iisa na lang kayo. Sakto. Sila yung mga amo ko. Okay lang ako. Dito lang ako. Tatay kasi ako eh. Hindi ako makakain ng kahit na ano ngayon kasi Ay mo? baka makapag-shit tayo. Delikado. Delikado. Diwang. Okay. Brother, makikisuyo. Ayos. Happy. Okay, sige. Ito muna tayo. Tayo maghahanap buhay. Maraming salamat, Crazy Angeles. Nagpadala ng agahan. Burger. Happy silang lahat. Nakakatuwa. O, sige. Go, basa ka muna. Sige. Idol, Ay, ano may star, oh. Ayan, oh. Ayan. sabi ni Mark Anthony, Idol, ano yung sa palagay mo yung tatlong bagay na di dapat nawawala sa isang pinuno, mapalalaki or mapababae? Ay, tatlong bagay na maganda yan, ha. Maganda yung tanong na yan, ha. Maganda tanong. Una, palagay ko para sa akin, ha. Tatlong bagay. Una, number 1, karunungan. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Sa lahat ng piliin mo unawa. Una yon, una. Pangalawa, umiwas ka sa suhol. Kasi ang sabi ng Biblia, ang suhol bumubulag sa mga matitinong hukom. Iwas ka sa suhol. Mag-iingat ka sa pagtanggap ng mga pera. Pangalawa yon. Kung mataas sa tao pinag-uusapan natin, ha, hindi basta leader lang sa kung saan man, parang manager o supervisor lang. No, obvious naman na wala naman talagang masyado bukod sa sweldo nila at saka konting incentive. Mataas sa tao pinag-uusapan natin, ha, iwas ka sa suhol, pangalawa. Pangatlo, I will say, matinong paghatol. Kasi minsan, may mga pagkakataon, lalo na kapag halimbawa hukom ka, minsan yung hatol mo nakadepende kung kamag-anak mo ba o kaibigan mo ba o kakilala mo ba, tapos nasusuway papunta ron ang justice. Yun yung tatlo ko kung mataas sa tao. Pero kung ordinaryong leader lang, halimbawa manager sa kumpanya, ganun. Ang number 1 ko, karunungan pa rin, pinakapangulong bagay. Sa lahat ng piliin mo unawa. Pangalawa sa akin, people skills. Importanteng naiintindihan mo kung paano kumikilos, paano nag-iisip, paano nakikipagtransaksyon, ano gusto ng tao, ano ayaw ng tao, paano mo mapapasunod ang mga tao. Importante sa akin, ang tawag nila people skills. Sa Tagalog, hindi ko alam kung ano diretsong Tagalog nun pero I will say pakisama. Pag magaling kang makisama as a leader, sure ball, mabilis mong mapapasunod yung mga nasa ilalim mo, yung mga subordinates mo. Pangatlo, before you become a good leader, you need to become a good follower first. Bago ka maging magaling na leader, dapat pinagdaanan mong magaling ka munang follower. Bakit? Kasi nakachamba na ako ng mga magagaling na leader, magaling silang follower. That's one. Pero number 2, nakachamba rin kasi ako ng mga hindi magagaling na leader na dahil lang nakatapos sila ng pinag-aralan, kahit di sila marunong makisama, manager bigla. Diretso manager kagad. Cum laude, ganun, common yan eh. Pag cum laude, kadalasan bisor o manager na kagad ang posisyon eh. Pero dahil nga wala nga silang masyadong malay sa people skills at book smart sila, sa madalas na pagkakataon, di nila mapasunod mga tao nila eh. So before you become a good leader, you should be a good follower first. Bago ka maging magaling na leader, dapat magaling ka munang follower. Hindi nyo nakikita, Pilipinas, kung paano kayo natututo galing sa akin, and you look up to me as, yung iba parang tingin sa akin, parang mentor, ganun. Yung iba parang ang tingin sa akin, parang matalino tao. Yung iba tingin sa akin, parang magaling na leader, diba? Ang daming hats na tinitignan ninyo ako eh. Pero bago ako mapunta sa ganitong posisyon, inuna ko muna, nakabisado ko paano maging magaling na follower first. Ako muna, personal, magaling muna akong follower sa mga nasa ibabaw ko. Tapos, pagkatapos nun, nung mabigyan ako ng mga pagkakataon ng iba't ibang mga tao at iba't ibang mga organisasyon, tsaka ngayon patunayan nila na magaling na leader kasi magaling nga akong follower to start with.
Yun ang hindi pinag-uusapan sa lipunan eh. Hindi pinag-uusapan sa lipunan. Lahat na lang nag-uusap tungkol sa leader. Lahat nag-uusap tungkol sa leader. Pero walang gustong maging magaling na follower. Lahat ang gusto, pumapalag sa nasa ibabaw. E palagay mo ba magiging magaling kang leader kung pumapalag ka kapag nasa ilalim ka? Akala mo ba mapopromote kang leader dahil lang maboka ka? Dahil lang mabunganga ka? Hindi yan na ikakapromote mo. Ikakapromote mo pag magaling kang follower. Pag marunong kang makisama sa nasa ibabaw mo, na yung nasa ibabaw mo walang sakit ng ulo sa'yo at asset ka, tsaka ka palang mapopromote as a leader. Eh hindi ka pa nga magaling na follower eh. Ang dami-dami mo sinasabi, wala ka naman resulta. Diba? Diba, katulad no, may isang basher kanina, hindi daw gagana yan. Mala-mala mo, ang putang ina mo, teacher pala yung hindot. Hindi pala gagana, eh bakit hindi mo ipakita kung ano yung gumagana? Diba? Kung hindi pala gumagana itong ginagawa ko, di ikaw ngayon na magpakita kung ano gumagana. Malay mo, mas effective pala sa'yo yung sinasabi mong gumagana kaysa sa ginagawa ko, diba? E kung mas effective yun sa'yo, di pati ako susunod na rin sa'yo. Titigilan ko tong ginagawa ko para ipakita sa taong bayan kung paano umusad mula sa pagiging wala. Pag mas effective pala yung ginagawa mo kaysa sa akin. Diba? Ako kasi, mas prefer ko, ipapakita ko sa iyo mano-mano. Alam ito ng lahat ng mga tao ko. Yun, thank you brother. Uy! Sombrero ko! Salamat! Ay, may saging ako. Oo nga, tatay nga ako eh. Uy, salamat. Tapos Gatorade. Yun, palapag na lang dito brother. Salamat ng marami. Na-appreciate kita. Thank you. Si brother nagdala sa akin ng Gatorade at saka ano. Away ka muna brother, naka-live ako. Shout out sa inyo, master. Ito, mamaya ako. Okay lang. Walang problema brother. Relax. Alam to, volunteerism lang ito. No pressure. Relax ka lang brother. Na-appreciate kong nandito ka ngayon kahit na hindi mo pa oras para pumunta Ano, rito. nanghihina ako sa kanya. Ano ko madali? Magla-live ka rin? Okay lang. Video ka? Dali lang, may kausap ako. Pilipinas to yun. Nanghihina tuloy ako dun. Ngayon, going back to sa pinag-uusapan natin, before you become a good leader, you should be a good follower Si first. Ate Nel. Dapat pag-aralan mo muna kung paano maging magaling na follower bago ka maging magaling na leader. Kasi karamihan sa mga tao, nag-aaral ko paano maging magaling na leader, pero walang gusto magaling na follower. Kung gusto mong tignan ka ng mga tao as a magaling na leader, kailangan magaling ka munang follower. Bakit? Simple ang konsepto eh. Pag pin-promote ka sa ibabaw at ikaw na ngayon ang leader, ang ituturo mo na lang sa kanila, simple, kung paano sumunod katulad ng ginagawa mo dati. That's more than half of the job pag magaling kang follower. Halos lampas kalahati na yun ang trabaho as a leader kasi ang gagawin mo na lang, ituturo mo na lang sa mga nasa ilalim mo kung ano ginagawa mo nung ikaw pa yung follower. So yun muna ang sagot ko ron mga kababayan. I hope na intindihan ninyo yung konsepto na bago ka maging magaling na leader, dapat una munang maging magaling kang follower. So sa mga followers ko, katulad ni Chrissy, maraming salamat, na appreciate kita sister. Yung mga followers ko, stay loyal to me. Marami kayong matututunan sa akin. Promise ko yan sa inyo. Alam ko eksakto kung ano gagawin sa loyalty ninyo sa akin. Hindi katulad ng loyalty na ibinibigay mo sa jowa mo, sa asawa mo, sa kung sino man, na puta, tinatarantado ka lang. Hindi. Ito, alam ko eksakto kung ano gagawin ko sa loyalty na ibibigay mo sa akin, Pilipinas. Malayo ang mararating natin ng magkakasama. If you stay loyal to me, kaysa dun sa mga ibang influencer na nagpo-promote ng sugal, promise ko sa'yo, malayo ang mararating natin ng magkakasama, Pilipinas. Pangako ko sa'yo yan. Sige. Questions? Hindi mo madadaan sa ano, pagka nagsasalita ka, kahit anong sabihin mo naririnig ng mic. Hello brother, kaway ka muna. Napanood ko pa kayo. Ayos ah. Tumakbo ka pa talaga dito. Makabuhay ka na muna sa live. Estudyante ko na nag-comment. Estudyante mo? Ayos ah. Oo, ayos ano. Anthony po. Anthony, kamusta? Okay naman po. Estudyante ko sa Rato daw. Ayos ah. Mabisa. Okay, sige, doon tayo sa mga tanong. Go. Sabi ni Andy, hello Sige lang. idol. Okay, go. Basahin mo nga pa nag-picture. Basahin mo lang. Good morning. Ask ko lang po yung pagiging introvert person po ba ay isang Diyan ka muna, tambay ka muna. zone sa buhay? Ano yung pandadulo? Pagiging introvert ay? Person po ba ay isang comfort zone sa buhay? I will say, partly yes. There's some truth to that, na comfort zone yan. Partly no. Kasi ikaw din mismo, hindi mo rin gustong maging introvert eh. Kaya mo tinatanong sa akin yan kasi mas malamang hindi mo gusto maging introvert, hindi yan by choice eh.
Kumbaga, you were just forced of circumstances na tawagin yung sarili mong introvert kasi hindi ka masyadong magaling makipag-socialize sa mga tao. Alam mo, isa sa mga pinakamalalaking konseptong natutunan ko tungkol sa pagiging introvert is napapractice yung paglabas dyan. Kasi ano yan eh, kumbaga it's a place that you are in when you're inside your head. Yung pagiging introvert, gusto mo mag-isa ka lang, gusto mo relax lang, gusto mo happy lang, gusto sa loob ka lang ng ulo mo, ayaw mo nakikipag-usap sa mga tao. Tapos ito worse. Kaya ayaw mo nakikipag-usap sa mga tao kasi hindi ka magaling sa pakikipag-usap sa mga tao. And that's something that you practice on. Anything that you want to be good at, you can be. Kung gusto mo maging magaling na player ng basketball, pwede ka mag-practice pa ulit-ulit. You have to consider genetics as well, na kung hindi ka masyadong matangkad, alam mo na hindi ka papasok talaga sa NBA o sa PBA. Pero, magiging at least kahit paano competent ka na pag nagkaroon ng liga sa inyo, kahit paano nakakapalag-palag ka sa liga. Diba? Ganon din naman sa pagdating sa pagsasalita. Kung ang interest mo, maging magaling sa pagsasalita at communication sa mga tao, makakapag-practice ka ng communication anytime, anywhere, basta may kakausapin kang mga tao. Pero, kailangan mo munang unang-una, lakasan muna yung loob mo, and you need to want to hone yourself into being somebody that you really want in life. Kailangan mong hulmahin yung sarili mo papunta sa isang bersyon ng sarili mo na gustong-gusto mo talaga. Yun ang sikreto. Kung gusto mo matanggal yung pagiging introvert mo, kailangan mo talagang makipag-usap sa mga tao, and you need to want to talk to people and to hone your skill in communicating with people. So yun ang sagot ko ron. Next question. Sabi ni Jeyo, good morning brother, naniniwala ka ba sa afterlife? Mas practical, ako practical akong tao eh. Mas prefer ko na maniwalang may kabilang buhay kaysa wala. Huwag mo yun, mas prefer kong maniwala. Ang dahilan kasi practical. Kung wala palang kabilang buhay, at the end na pala tayo pagkatapos itong buhay na to, kahit anong gawin mo, ayos lang. Gumawa ka ng kagaguhan, gumawa ka ng katinuan, ayos lang. Pero ang problema mo, kapag ka merong afterlife, tapos naniwala kang wala, durog ka. Sa akin, it's better safe than sorry. Mas prevention is better than cure. Kesa problemahin mo pa yung panahon na nandun ka na sa kabila, tapos dun mo palang sisimulang problemahin, ay dito pa lang problemahin mo na yung kabilang buhay. Dito pa lang trabahuin mo ng maging matinong tao ka. Dito pa lang trabahuin mo ng maging kapaki-pakinabang ka sa lipunan. Dito pa lang trabahuin mo ng maging mabuting ama ka sa anak mo, maging mabuting asawa ka sa asawa mo, maging mabuting taong bayan ka sa Pilipinas. Dito pa lang trabahuin mo ng maging mabuting tao para pagdating mo sa kabila, may afterlife pala, secured ka kahit papaano. May pag-asa ka, you have a fighting chance. Kumpara mo naman doon sa naniwala kang walang afterlife, tapos ginagawa mo lang lahat ng trip mo, tapos pagdating pala sa kabila, surprise, motherfucker! Maraming salamat sa 20 stars, RJ Ibon. Okay, go, next question. Sabi ni Charlie, shout out boss, paano i-manage ang negosyo galing sa utang yung puhunan mo? Salamat. Ay, hindi, trouble ka dyan. Kapag negosyo mo, kasi simula pa lang, tapos galing sa utang agad yung pera, trouble ka dyan. Kasi tignan mo, the fact na tinatanong mo sa akin kung paano i-manage yung negosyo, ibig sabihin wala ka malay sa pagmamanage ng negosyo. O baka you need additional information on how to manage a business. Diba? The fact lang na tinatanong mo sa akin yung paano mag-manage ng negosyo ng galing sa utang, ibig sabihin, may malaking possibility ng utang ka, tapos hindi ngayon gumagana. Ngayon, magiging tagbayad ka ngayon ng utang mo. Ako ang suggestion ko, huwag kayong uutang kapag kasisimula pa lang ng negosyo. Huwag kayong uutang, ulitin ko, huwag kayong uutang pag kasisimula pa lang ng negosyo. Mas malaki tsansa na kasisimula pa lang ng negosyo na bumagsak. Kung uutang ka man sa negosyo, ang pinaka-safe na paraan ng ang pinaka-safe na level ng pag-utang, pag nandun na yung negosyo mo sa level na kumikita na, tapos i-expand mo na lang. Magpapalawak ka na lang ng negosyo. Yun ang pinakamagandang timing. Kasi alam mong kumikita na alam mong gumagana na Ang gagawin mo, palalawakin mo na lang Lalagay ka na lang ng branches sa iba-ibang lugar. May nagsendo si RJ Ibon. Tignan mo guys, huwag ka muna distracted, relax ka muna. RJ Ibon. Saan? Yeah, yun muna sagot ko ron. Next question. Mahaba yung tanong niya, Idol, ano man sabi mo kay Siang Gaza? Totoo ba mga post niya na investment, lalo na yung marijuana business niya, na pinopromote niya, nakakaengganyo mag-invest? Alam mo, Pilipinas, ganito, pakinggan ninyo ako. Yung mga taong fictitious ang personality, questionable ang credibility, alam mo na nga umalis ng bansa yan dahil marami siyang kaso Diba?
Pwede mo siyang suportahan sa ibang mga bagay, lalo na sa mga opinion niya kasi marami siyang opinion na maganda talaga. Pero alam mo na pagdating sa pera, siran-sira yung tao na yan. Alam mo na yun eh, pagdating sa pera, siran-sira yung tao na yan. Daang milyon ang kinuha niyan, sabi nung mga ibang tao eh, 'di ba? Kaya nga umalis ng Pilipinas yan, tignan mo hindi makabalik dito. Pag nag-invest ka sa ganyan, bala ka, problema mo na yan. Pero wag ka nang umasang babalik pa yung pera mo. 'Di ba? Gusto mo sumugal, trip mo yan, bala ka. Pera mo naman yan at the end of the day, 'di ba? Pero wag ka nang umasang babalik pa yung pera mo kasi alam mo na maraming influencer, takina si Raulo. Diretso ha, maraming influencer na si Raulo. May mga influencer na ginagamit yung influensya nila sa kagaguhan, sa pagkuha ng pera sa kapwa-tao. Na yung kapwa-tao nila, wala naman napapakinabang pabalik. Mag-iingat kayo sa mga influencer. Maraming mga influencer ang mga narcissist na mga tao na sarili lang nila inaatupag nila. Hindi na importante kung ano epekto nila sa kabilang tao na na-damage nila. Hindi mo nakita si Taragis? Yung panlulokong ginawa niya, 100,000 nakuha nila ron eh. Isang stunt lang, isang marketing stunt, 100,000. Ngayon nakikinabang pa rin siya sa parehas na marketing stunt na ginawa niya noon para sumigat yung negosyo niya. Eh ako sa akin, tangina, brother, sister, Pilipinas, matuto ka. Pag alam mo si Raulo yung negosyante, huwag mo naman suportahan na. Hindi ko sinasabi si Raulo si Ziang Gaza, pero sinasabi ko, tangina, siran-sira sa pera yung tao na yan. Siran-sira sa pera yung tao na yan. Baka yung ibang parte ng buhay niya ayos, pero pagdating sa pera, sirang-sira sa pera si Ziang Gaza. Diretso. Nakita mo yung mga kaso na kinasangkutan niya, di ba? Ngayon, sige, bahala ka. Ikaw bahala. Kung gusto mo mag-invest dyan, bahala ka, problema mo na yan. Bahala ka, problema mo na yan. Tangahan mo. Tapos pagkatapos, pagsisihan mo na lang. Nasa huli naman ng pagsisisi, di ba? Tangahan mo. Tapos pagsisihan mo na lang sa huli. Sige, next question. Sabi ni Lyndon, paano masenso sa buhay kahit nangangalakal, pero iba sa ginagawa mo dahil nagkakalakal kami at kami mismo sa basuran at nililinis at binibenta. Wala namang pinag-aiba yun eh. Walang pinag-aiba yung ginagawa natin. Iisa lang yung ginagawa natin, namamasura tayo. Ngayon sabi mo, iba doon sa ginagawa mo. Hindi eh. Yung ginagawa namin, ito yung susunod na process. Pagkatapos yung ibenta sa junk shop, ito na yun, ito ginagawa namin. So isang hanay lang to, isang diretso lang to. Pero hindi naman kasi ang punto, yung ano trabaho mo, iba trabaho mo kaya sa trabaho ko, kaya mag-bla-bla, paano umusad, paano. Hindi nga eh, hindi mo magets eh. May basic na konsepto. Ano basic na konsepto? Una, didiskarte ka muna para magkatrabaho ka. Kahit anong trabaho lang muna, tapos sisipagan mo, titindihan mo, lulupitan mo doon sa trabaho na yun, iipunin mo ngayon yung pera. Tapos pag naipon mo na yung pera, you will know what to do with the money. Ganon, yun ang basic na prinsipyo yung tinuturo ko eh. Hindi ko tinuturo na mamasura ka rin. Manager ka ng bangko na mamasura ka. Ingat brother, thank you. Hindi ko tinuturo sa'yo mamasura ka rin. Ang sinasabi ko lang, kaya ako namamasura, isipin mo yung konsepto na namamasura na nga ako pero nakakaipon pa rin ako. Kung tinitignan mo ng bababang trabaho yung pamamasura, nakakaipon nga ako eh. Diba? Yun ang punto eh, nakakaipon ako. The fact na nakakaipon ako, kung ano man yung hanap buhay mo na mas mataas kaysa sa hanap buhay ko ngayon, edi all the more na makakaipon ka, wag lang matigas ang ulo mong pakain ka ng pakain sa anak mo ng putang ina mga mamahaling pagkain. Alam mo namang hindi nyo afford, diba? Kaysa magluto sa bahay, ang ginagawa mo, bumibili pa kayo sa labas, nagja-Jollibee pa kayo, mamakdo pa kayo. Alam mo na nga hindi mo kaya, tapos mangungutang ka ngayon pagdating ng bago dumating ang sahuran, pecha di peligro, kasi napuno na ng Judith yung ano mo. O yun ang muna ang sagot ko ron. Hindi ang punto dyan, mamasura ka rin. Ang punto dyan, mag-ipon ka. Yun ang punto ko. Ang punto ko, mag-ipon ka. Para sa sarili mo rin kinabukasan. Paano umusad sa buhay? Hindi tayo parehas ng trabaho. Hindi nga eh, hindi mo nagigits eh. Ang punto, hindi sa parehas tayo pumarehas ka sa akin ng trabaho para makaipon ka. Hindi yun ang punto. Hindi mo kailangang pumarehas sa akin para makaipon ka. Ang punto, dumiskarte ka, sipagan mo, tindihan mo, wag kang tamad, wag kang bobo, wag kang tanga, ipunin mo yung pera. Yun ang simpleng konsepto. Ipunin mo yung pera. Sige, next question. Wala na mga comment. Nawawala. Ano wala? Nasira yata yung page mo. Asa na? Andyan yan. Teka. Comment. Nawawala nga, no? Asa na punta? Ano to? Ayun. Andyan. Na-refresh. Okay. Sige, ako muna magbabasa ng mga tanong. Andito yan eh. Follow the Chichester official page. Oy, meron dito, 20 stars. Yung pa rin yung kay Ziang Gaza. And be updated po. Scroll
down po kayo sa page niya at mapanood niyo po yung May 1 na video niya. Oh, salamat. Bakit ka nangangalakal? Ayun, yung tanong, bakit ka nangangalakal? Para ipakita ko sa inyo Pilipinas kung paano umusad mula sa pagiging wala. Ako na nga mismo bumaba rito eh. Pinapakita ko sa inyo mano-mano kung paano umusad. Paano mag-ipon, paano mag-asikaso ng finances, paano hindi ka tamad, paano kahit may sakit ka, nagtatrabaho ka pa rin. Ngayon nagtatai ako, may ubo rin ako, pero nagtatrabaho pa rin ako. Kasi kesa na may hilata ako sa bahay, yung ubo naman, hindi naman kailangan ihilata yan eh, diba? Kailangan mong matulog. Pero hindi mo kailangan humilata maghapon na walang ginagawa, cellphone lang dahil lang may ubo ka. Ganon din naman yung pagtata eh, diba? Kung hindi rin lang naman magko-commute ka ng masyadong mahaba at andyan lang naman sa kabilang kanto yung trabaho nyo, katulad nito, hindi mo naman kailangan humilata maghapon kapag nagtatay ka, hindi doon ka na mag-CR mismo sa trabaho mo. Diba? Pero yung iba kasi, konting lang maramdaman lang kung ano may maramdaman nilang kuyumag sa katawan nila, absent muna ako. Ay, umulan, absent muna ako. Ay, umaraw, absent muna ako. Sabihin ko na lang, busy ako, pero totoo, tinatamad lang talaga ako. Mag-scroll lang ako sa Facebook. Sige, go. Questions. Sabi ni Jan, brother, ano masasabi mo sa mga LGBTQ na gusto din mag-CR sa pambabae? At yung mga bading sinasabi, wag mo pagsilbihan BF mo kasi GF ka pa lang. Ulit-ulit. Dalawa kasi tanong eh. Dalawa tanong. Brother, ano masasabi mo sa mga LGBTQ na gusto din mag-CR sa pambabae? At meron, okay lang. Okay na muna to. Kasi mas secure dito eh. Malapad yung base sa ilalim eh. Nandun sa ano. Nandun sa, yung pouch ko nandun. Nandun sa gilid ng sofa at saka lamesa. Gego. ano masasabi mo sa mga LGBTQ na gusto din mag-CR sa pambabae? Hindi ko, totoo diretso hindi ko alam bakit gusto nyo mag-CR sa CR ng pambabae. Ako personal komportable naman ako pag may bakla sa paligid ko. Although hindi lahat parehas ko, 'di ba? Obvious naman hindi lahat parehas ko. Pero tanggap ng mga lalaki 'yun, na lalaki rin ng mga bakla. Pusong babae nga lang, tanggap ng mga lalaki 'yun, na lalaki din ng bakla. Pero ito problema, hindi kasi komportable yung mga babae. Kasi tignan mo, ang lalaki, pagka halimbawa may baklang nag-CR sa CR ng lalaki, kung halimbawa yung bakla mambastos dun sa lalaki, kayang idepensa ng lalaki yung sarili niya. O kung yung lalaki naman mambastos sa bakla, dahil lalaki rin yung bakla, kaya rin yung bakla idepensa yung sarili niya. Diba? Pero pag yung babae uncomfortable dun sa CR ng bakla, sa CR ng mga babae, mismo babae na nga mismo uncomfortable kasi ang weirdo kaya nung pakiramdam na merong naiintindihan ko yung konsepto ng mga babae ron na bakit kami yung kailangan mag-suffer ng consequence. So gets ko yung konsepto na yun. Sa akin, kung may PWD, doon ka na lang mag-CR kung hindi ka komportableng mag-CR sa CR ng mga ng mga lalaki. 'Di ba? Kaysa naman 'di ba? You have to consider 'di ba? Merong mga babae kasi uncomfortable na mag-CR ka sa CR ng mga sa CR ng mga babae. Uncomfortable. Bakit? Kasi may mga ibang bakla mukha talagang lalaki. Kung ngayon magagalit kayo sa akin, diretso lang tayo. Totohanan lang tayo. Ako, diretso. May mga pagkakataon, pag halimbawa, hindi naman kasi issue yung sasabihin, bakit PWD ba mga bakla? Hindi mo nagigets yung punto Diba? Bakit pagsisiyarin sa CR ng PWD, hindi mo nagigets yung punto? Ako nga nagsisiyar sa CR ng PWD, wala namang problema Diba? Pag puno yung CR, nagsisiyar ako sa CR ng PWD. So ngayon, kung halimbawa ayaw mo mag-CR sa CR ng lalaki, ayaw mo rin mag-CR sa CR ng lalaki, ng babae, meron nasa gitna nun, 'di ba? Ako diretso, mas nag-CR pa ako sa CR ng PWD, maluwang 'yun May bidet pa. Ayun. 'Yun ang suggestion ko. Suggestion 'yan, hindi 'yan advice suggestion 'yan. And this is me being a regular human being. Kung gusto mo ko i-bash, bahala ka. Ito opinion ko tungkol diyan. Ito opinion ko tungkol diyan. Kung ako magiging bakla, magsi-CR pa rin ako sa CR ng mga lalaki. Ganun kasimple yun. Bakit? Kasi may titi pa rin naman ako diba? Ano ibig ko sabihin? Yung punto yung konsepto na may patotoy ka. Tapos kapag walang cubicle na available, pwede kang mag-CR dun sa urinal. Ang babae hindi naman pwede mag-CR sa CR sa hindi naman pwedeng umihi sa urinal Paano iihi yun doon? Batalikod ganun. Diba? O tawa ka ngayon. Alam mo, simple ang konsepto sa akin Magrespetuhan na lang tayo bilang mga tao. Ganun lang yun. Diba? Magrespetuhan na lang tayo bilang mga tao. Sige brother, salamat. Thank you. Shoutout gago. Shoutout po Anthony Padilla po. Okay, sige, Anthony. Thank you brother, salamat. Ingat ka
Gusto ko siyang kamayan, kaso ang dumi ng kamay ko. Ako na yun nahiya eh. Andun yun. Dun sa pouch. Na ano, dun sa parang bag. Ah, ito, nandito. Meron pa yatang isa pa dun sa loob, kulay puti. Baka nandun. Okay, sige. Mamaya na lang, bigay ko sa'yo. Sige, go. Ano masasabi mo sa mga taong utak talangka at puno ng inggit sa katawan? Hindi na para dun sa mga taong utak talangka at puno ng inggit sa katawan. Para sa'yo na lang na nagtatanong. Ano pakinabang kasi sa'yo, napatamaan ko yung mga talangkang tinutukoy mo, hindi naman nakikinig sa akin yun. 'Di ba? At kung makinig man sa akin yun, hindi naman nila alam kung na sila pala yung tinutukoy mo. Eto pakinabang sa'yo. Ang tanong ko sa'yo, bakit ka kasi nakikinig sa kanila? Yan ang tanong ko sa'yo, ba't ka kasi nakikinig sa kanila? Alam mo nang ang talangka, 'di ba? Alam mo nang utak toge, pinakikinggan mo pa. May diferensya rin sa'yo eh. Ang sabi sa Biblia, mag-ingat kasi yung pakinig. Baka yung marinig na sinusumpa ka ng iyong kapatid. Hindi lahat ng bagay kailangan mo pang bigyan ng atensyon. Hindi lahat ng bagay kailangan bigyan mo pa ng oras. Huwag mo na pakinggan yan. Unahin mo yung resulta mo. Naiintindihan ko nakakainis yun. Nakakaintindihan ko nakakabuisit yun. Pero unahin mo yung resulta mo. Yung resulta, pag masyadong mataas na tao ka na, yung mga lenta na yan at saka mga talangka na yan, hindi ka na makikita niyan kasi masyado ka ng mataas, hindi ka na nila kayang tingalain. Tingnan mo, nakakita ka ba ng talangkang nakatingala? Diba? Nakakita ka ng talangkang nakatingala? Tama. No? Nakakita ka na ng talangkang nakatingala? Pagka nakatungtong sila, pero yung nakalapag lang talaga sila, nakakatingala ba ang talangka? Hindi. Kaya lang gumanon lang ng kapiraso, ukang lang ng konti. Yun na yung pinakatingala nila. Pero hindi katulad ng tao na 180 degree, kaya mong tumingala. Pag masyado nang mataas yung narating mo, tignan mo, hindi ka napapansinin ng mga talangka. Yun ang sagot ko ron. Next question. Sir Chichester, tanong lang ko lang po, naniniwala ka po na lahat ng bagay may katapusan? Oo, lahat. Lahat ng bagay na nakikita ay may hangganan. Ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ang mga bagay na nakikita ay may hangganan. Doon sa mga bagay na nakikita, may hanggan lahat yan. Sa mga bagay na hindi nakikita, yun may possibility ng walang hanggan. Sige, next question. Paano ibabalanse ang wants and needs? Unahin mo muna yung needs mo. Yung wants, pwede mo namang ipag-later part na yan eh, diba? Pasyal kayo ng pamilya, pag marami lang ipon, pwede nyo i-ano yan eh, pwede nyo i-teka-teka yan eh. Walang proper balance dyan, walang official na balance dyan, sigurado ako ron, sureball ako ron, walang official na balance sa wants at saka needs. Wala kang mababasa kahit na anong official na balance dyan na para bang batas ng tao na dapat, ganito dapat yung wants mo, ganito din dapat yung needs mo. Wala kang mababasa ng ganun. Pero ang sigurado ko dyan, pag inuuna mo muna yung needs mo, yun munang needs, pwede mong ipateka-teka na yung wants mo. Pwede mo nang ipateka-teka yung wants. Sige, next question. Nawawala yung comment. Ha? Nawala. Ayan o. Shit. Hindi nawawala ang... Ayan, yun o. Basahin mo na lang yung nandun. Huwag mo na nawawala kung ano yung nandyan. Minsan, Tanong ko lang kung sino-sino po. pa kasing wala yung hinahanap natin, hindi natin pinapansin yung mga nandyan. Ano masasabi nyo sa spirituality and meditation din dun sa love is a connection? Ano na ulit-ulit? Tanong ko lang, ano masasabi nyo sa spirituality and meditation dun sa love is connection? Gulo kasi. Meditation and Love is a connection. ang daming tanong. Pag magtatanong kayo, Pilipinas, isa lang muna. Isa-isa lang. Kasi marami rin gustong magtanong. Pero yung tatlong tanong, tignan natin kung mapagsilbihan ko yung tatlo. Una muna tayo doon sa una. Ano yung unang tanong? Ano yung unang tanong? Yun. Ano masasabi nyo sa... Nawala. Ayun lang. Ayun ang sinasabi ko. So, ganito Pilipinas, pag magtatanong kayo, ang format, isa-isa lang. Kasi pagka nagkadalawa, minsan may pagkakataon, yung isa sobrang haba na eh. Tapos pag nagkadalawa, minsan nakakalimutan ko. Ako na yun, ako na may diferensya doon. Minsan nakakalimutan ko, may pangalawang tanong ka pala. Ayun, katulad mo, tsaka sobrang haba nun. Ayun, nakalimutan ko na kung ano yun. Sige, next question tayo. Brother, dapat pa bang pakisamahan yung taong tamad at sarili lang iniisip? Hindi. Ba't mo pakikisamahan?
Simple lang naman ang konsepto eh, di ba? Ang konsepto, sorry, hindi mo kukonsentihin, pero pakikisamahan. Hindi mo kukonsentihin, pero pakikisamahan. Ano ibig sabihin ng pakisama? Hi, hello. Hi, hello. Pero hindi ibig sabihin na pag nangihingi sa'yo ng pera, bibigyan mo. Huwag mo lang bastusin. Hanggang doon lang yung pakisama na pwede mong ibigay. Huwag mo lang siyang bastusin. Hanggang doon yung pakisama na pwede mo ibigay. Tapos, kung ano man yung iba pang hinihingi niya sa'yo, hindi mo pwede ibigay yun. Bakit? Kasi makukonsente ka na lang eh. Sa Biblia nga, wala respeto na tatanggap ang mga tamad na tao eh. Wala respeto na tatanggap dyan, kahit pagkain, di sila pwedeng kumain eh. Ang sino mang ayaw gumawa, wag din namang kumain. Sa Biblia, yung mga tamad, walang respetong natatanggap yan. Ni pagkain, hindi sila pwedeng kumain. Mga taong tamad, kahit pagkain, wala silang karapatang kumain. Wala respetong natatanggap yan. Ba, nangonti na. Konti na lang. Ang galing mo naman. Teka, magkano benta mo dyan? Ha? 2.50. Ayos! Good job! Oh, diba, Pilipinas. Diba? Oh, konti na lang. 2.50. Okay, sige. So, ay, putar mo. No, nahulog. Okay. Sumusundot na. Sigurado mamaya yan, kahit papaano, kung hindi man tayo tumubo, kung hindi man tayo tumubo, at least break even. Malapit na kasi nakita ko, nagkwenta ako, yung nakaraan, 80 pesos lang pala eh. Well, hindi kasama rin pampasweldo ni nanay. Kasi kung kasama yung pampasweldo ni nanay, almost 500 pesos din ang lugi eh. Diba? Sa 2 araw pa lang yun, 2 araw pa lang. Eh, halos malapit na ma-break even eh. O yan, ngayon, na-adjust na natin ang kapiraso. Na-adjust na. Paunti-unti, pa-pachi-pachi, pa-gapi-gapirot, unti-unti, umuusad na tayo. Umuusad na. Kagaya nga po yung sabi nyo, kung gusto nyo ng masarap, kailangan nyo paghirapan. Kung gusto mo si masarap, kailangan mo ng paghirapan. Okay, questions, go. Yun na lang, Master. Sige, brother, galingan mo. Paubos mo na, tapos balik ka agad doon, tapos benta muli iba. Go. Sabi ni Mark Angelo, Boss, si Chester, nasa network industry ako. Ano ang may advice mo sa akin? Ito hindi ko may advice. Ito sasuggest ko sa'yo. Nasa networking ka, kunin mo yung training dyan. Pero wag mong gagayahin yung katulad ng ginagawa nilang panluloko ng kapwa. Kasi ang dami nila dyan sa networking, manluloko ng kapwa eh. Kasi sa networking, kailangan mo magpanggap na mayaman kahit hindi naman talaga. Tatayo-tayo ka ron sa kotse na kung kanino mang kotse yon, hindi naman sa'yo. Tapos papapicture ka, papanggap kang sa'yo yung kotse na yon, kahit ang totoo nakatira ka sa squatters area na tangina ni parking lot nga wala. Papanggap ka sobrang dami mong pera, kahit ang totoo tangina ni pamasahe nga hirap na hirap ka. Papanggap ka kung ano-ano na hindi naman ikaw, tapos pag na-expose ka, kakatakot-takot ngayon ang kahihiyan mo. Alam mo, ang kunin nyo dyan yung training. Kung paano magbenta, maganda yon, ayos. Kung paano makisama, maganda yon, ayos. Pero yung mga panluloko nila ng kapwa, iwasan ninyo. Ingatan nyo sarili nyo dyan sa networking. Napakaraming manluloko ng kapwa dyan. Diretsahan, napakaraming manluloko ng kapwa dyan. Yung mga upline ninyo, nakakala nyo sa kanila yung sports car, madalas dyan, hindi sa kanila, ini-issue lang ng management yan. Pinapahiram sa kanila yung mga sasakyan na yun hanggang hindi pa sila nagre-resign. Tapos pag nagising sila sa katotohanan, yung mga kotse nila, wala na. Kasi isosoli nila sa management yun pag umalis sila dyan. Ang kumikita dyan sa networking, diretsahan, ang kumikita dyan, yung supplier, hindi mga networker. When I say kumikita, ang ibig ko sabihin, bultuhang kita, bultuhang pera, na totoong yumayaman, ang yumayaman dyan supplier, hindi networker. Sige, next question. Sabi ni Jeffrey, idol normal pa rin ba magselos ang babae sa senior citizen at sa minor de edad? Wala namang age yan eh. Yung pagsiselos, wala namang age yan eh. Baka nalilito ka lang kung ano ibig sabihin ng selos. Diba? Kasi tignan mo, kahit kabataan nagseselos eh. Ano ibig sabihin? Pag halimbawa, panganay, nagkaroon ng pangalawang anak. Syempre, paborito na ngayon yung bunso. O edi ngayon, nagseselos ngayon yung panganay. Diba? Ganun yun eh. Pag may paboritong anak sa pamilya, tapos hindi ikaw yung paboritong anak din, nagseselos ka ngayon. Iba-iba selos. Baka nasa isip mo lang yung selos na may halong kantutan. Hindi lahat ng pagkakataon, puro ganun yun. So, masasabi ko sa'yo, diretso, yung selos na yan, normal yan. Pero ang tanong, ano ginagawa mo tungkol doon sa selos na yun?
Pag hindi ikaw ang paborito, bakit hindi ikaw ang paborito? Sige, next question. Idol, may tanong ako, ano masasabi mo sa ekonomiya ng Pilipinas? Okay naman, afloat tayo. Maganda kahit pa paano ekonomiya ng Pilipinas ngayon kumpara nung panahon ng pandemya, malayo diferensya. Bagsak ang GDP natin nung panahon ng pandemya, ngayon kahit paano medyo umuusad-usad na eh. Ang inflation medyo bumabagal-bagal na rin. Oo, nararamdaman mo, mabigat, masakit. Kasi aftermath yan nung nangyaring pagkasarado ng halos lahat ng mga hanap buhay nung mga nakaraan eh. Diba? Tapos ang gross domestic product natin, ang laki ng ibinagsak nung panahon ng pandemya. Tapos ang tourism natin, ganun din. Tapos halos lahat ng sektor na apektuhan nung panahon ng pandemya eh. Yung nararanasan mo ngayon, aftermath yan nung mga nangyayari dun. Bukod pa na sumasabay pa ngayon yung mga gera sa iba-ibang mga bansa na nagpapamahal ng presyo ng langis, na siya rin nagpapamahal ng presyo ng bilihin. So, I will say, considering the fact na nanggaling tayo sa pandemya plus may gera sa iba-ibang mga bansa kung saan tayo kumukuha ng langis, I think we're doing good. I think we're doing good. We're doing okay. Kumpara mo naman sa Venezuela, diba? Kumpara mo naman sa ibang mga bansa na namomroblema ngayon sa bansa nila. May mga ibang bansa nga natutunaw na eh. Nakikita mo yung ano, diba? Yung labanan ng Israel at saka Palestine. Isa dyan matutunaw doon sa dalawang bansa. Nakikita nyo yung laban ng Russia at saka ng Ukraine. Kumpara mo naman sa Ukraine, di ba? Mas okay naman tayo. So sige, next question. Brother, ano masasabi mo sa idea na kung ano ang gusto ng isang lalaki ay ayaw makita sa kanyang partner? Ano na? Ano masasabi mo sa ideya na kung ano ang gusto ng isang lalaki ay ayaw makita sa kanyang partner? Hindi ko gets yun. Ako rin, hindi ko rin gets. Hindi ko gets yun, brother. Walang ganong idea ang nag-e-exist. Baka ikaw lang ang nakaisip nun. Ito, next question. Kung ano gustong makita ng lalaki, ayaw niya makita sa partner niya. Hindi, gusto nga ng lalaki sexy. Siyempre, gusto mo rin makita sa partner mo, sexy partner mo. Diba? Hindi ko gets yun. Gusto mo makita sa iba, mabango sila. Gusto mo rin makita sa asawa mo yun, na naglilinis ng katawan ng asawa mo. Hindi ko gets yun eh. Hindi ko gets. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung konsepto na naisip mo na. Baka ikaw lang nakaisip nun. Sige, next question. Anong masasabi mo, brother, sa isang bading na vlogger na huwag daw pagsilbihan ng isang babae ang lalaki na hindi pa sila kasal? Yung kay Tito Mars. Oo, narinig ko yun. Sa akin, yung generalization ang may diferensya eh. Yung generalization ang may diferensya. Kasi wag daw pagsilbihan, hindi pa kasal. Kailan pa magpa-practice ngayon ng pagsisilbi yung babae? Kapag kakasal na, tapos hindi pala marunong. Tapos ayaw pala. Diba? Naiintindihan mo yung konsepto na baka ayaw nung babaeng pagsilbihan yung lalaki, tapos nagpapanggap lang na hindi pa sila kasal kaya hindi pa nagsisimula magsilbi yung babae. Nagets mo yung ganong konsepto? So akin, that's a good point. Strong point nga actually yung sinabi ni Tito Mars eh. Strong point yun sinabi ni Tito Mars. Kasi may mga babae talagang nagsisilbi sa mga lalaki na akala mo asawa na yung lalaki. Pero hindi pa naman talaga sila kasal. Merong mga ganun eh. Tapos pagka niloko ka, ngaw-ngaw ka ngayon. Paano? Binigay mo na lahat. Umpisa pa lang eh. Diba? Pati pagsisilbi mo, binigay mo na lahat. O tignan mo, ano pa ngayon ang dahilan para pakasalan ka niyan? Wala ka ng selling point. Diba? Wala ka ng unique selling proposition. Wala na. Bakit? Kasi nakuha niya na lahat eh. Diba? Pati yung pagsisilbi mo, nakuha na rin niya. Diba? Lahat na lang. Binigay mo na sa kanya. Tapos sasabihin mo, binigay ko naman lahat. Tangina ka, magtira ka naman para sa sarili mo, diba? May strong point dun sa akin si Tito Mars ha. Pero hindi lahat ng pagkakataon applicable yun. Yung generalization ang problema palagay ko kay Tito Mars. Yung generalization ang problema. Pero other than generalization, he has an outstanding point. You have to consider, meron talaga siyang malaking punto. Tingnan mo, tanong mo na lang yung sarili mo. Babae, ito katulad ito, babae ka, diba? Siyempre, nagdiba ako sa'yo kasi babae yung nakikita ko, diba? Maliban na lang siguro kung aaminin mong tibo ka. Hindi naman siguro, diba? Nanguhula lang ako. Okay, so ngayon, isipin mo yung konsepto ha. Halimbawa, katulad sa'yo. Lalaki ba, pagsisilbihan mo ng buong buo? Hindi pa naman kayo magka-live-in? Diba, kita mo itsura mo ngayon. Yun na rin yung itsura. Yun na rin yung sinasabi ko. May strong point si Tito Mars dun ha. Na kung hindi pa rin lang naman kayo kasal, bakit? Questionable yun. Diba? Bakit? You have to ask yourself as well. Magtanong ka rin sa sarili mo, Pilipinas. May problema doon sa generalization kasi hindi lahat ng pagkakataon applicable yun. Pero hindi rin naman lahat ng pagkakataon hindi applicable yung sinabi ni Tito Mars. Yun ang masasabi ko ron. Hindi lahat ng panahon applicable yung sinabi niya, pero hindi rin naman lahat ng pagkakataon hindi applicable yung sinabi niya.
Yun ang sagot ko ron. Oh, may nagsend ng 10 stars. Oh, RJ yan. Thank you, brother. Maraming salamat. Sensible ba, mga kababayan? Sensible ba? May natututunan ba kayo? Naiintindihan nyo ba yung pinupunto ko? Type yes kung nakukuha ninyo. Tapos gusto ko mabasa kung ano sasabihin ninyo ngayon. Kung ano komento ninyo dun sa mga bagay na naiintindihan nyo, sa mga bagay na pinag-usapan natin ngayon na nanggaling din sa mga tanong ninyo. Sige. Pakibasa muna yung mga sasabihin nila. Kuha mo na dyan. Wala pa. Doon sa pinakailalim, syempre. Pindutin mo na yun, no? Yes. Yes, madami nagsasabi yes. Yes daw. Hindi, doon sa pinakababa. Doon ka manggaling. May nagsend ng 10 stars ulit, oh. Jasper. Jasper. Okay, thank you, 10 stars. Yes po, Lodi. Good morning, Leo. Davao City, main garage. Yes, Reynalyn. Reynalyn Peñones. Ano-ano mo si Franklin Muñaño. Loko mo talaga, tawa ka naman. Rhea Domingo, 50 stars. Maraming salamat. Ito may tanong dito. Diego, may tanong daw. Wala na, wala. O, nawala yung tanong. O, sige, basa ka na lang na kahit na ano dyan. Go! Ito, Hello. maganda, oh. Idol, magandang araw sa'yo. Tanong ko tungkol sa OFW na katulad namin. Anong masasabi mo sa mga OFW na gustong mag-umpisa ng negosyo sa Pilipinas pero hindi alam kung paano umpisahan sa kadahilanan na nasa ibang bansa? Wag! Gusto mo ng diretso? Wag! Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Basic principle yun sa pagdinegosyo. Huwag mong tangahan. Papahandle mo kung kanino man yung negosyo tapos palagay mo papaldo yun ng pera yan. Walang may pakialam sa kung gaano kahirap yung pinagdaanan mo para makuha mo yung puhunan. Walang may pakialam sa kung gaano kahirap ang pinagdaanan mo para makuha mo yung puhunan. Huwag mong tangahan para magsimula ng negosyo sa isang bansang katulad ng Pilipinas. Papahandle mo ang negosyo sa kung sino man, tapos alsa bahala na sana pag malasakitan ng kung sino man yung pinaghirapan mong pondo. Yun ang masasabi ko rin. Huwag mong tangahan, huwag mong bobohan. Kung magne-negosyo ka dito ka sa Pilipinas, at least, at the very minimum, malugi ka man, kasalanan mo. Wala ka iba sisisihin kundi kasalanan mo, sarili mo lang. Tapos, ang pinakamasarap na parte doon, pag natuto ka, maraming salamat Angelo Araza. Good morning, Idol. Ingat din po dyan sa inyo. 99 stars. Salamat. Ang pinakamagandang parte doon, pag natuto ka, ikaw yung natuto, hindi sila. Magsisimula ka ng negosyo rito. Pag bumagsak, sisisihin mo sila. Katangahan mo yun eh. Nagsimula ka ng negosyo rito sa Pilipinas, wala ka rito, tapos wala silang pakialam sa negosyo mo, basta naglabas ka lang ng pera, tapos nilalaan mo na pala ng mga kamag-anak mo yung pera. Tapos, yung pagkatuto, kung sakali mo mag-succeed yun, sila nakakaalam. Ayan, hindi nakakapagtaka, angkinin na lang nila yung negosyo mo paglipas ng panahon. Bakit? Kasi sila nakakabisado ron eh. Alam mo, yun ang bad trip eh. Yun ang bad side nun pag nagnegosyo ka sa Pilipinas habang nasa abroad ka. Negosyo ka sa Pilipinas, nasa abroad ka, pag natuto ngayon yung mga tinuruan mo rito sa Pilipinas kung paano magnegosyo, kung sakali mang gumana yan, pag gumana yan, aangkinin na nila yung negosyo. Bakit? Puta, easy money na yun eh. Diba? Paghihirapan pa ba naman nilang gumawa ng bagong negosyo kung yung negosyo mo naman pumapaldo ng pera? Hindi, aangkinin na lang nila yan. Sabihin na lang nila, hindi, kami naman nagpakahirap dito eh, kahit sa'yo pagaling yung pera. So ako, wag mong bobohan, wag mong tangahan. Wag kang magsimula ng negosyo nang wala ka rito sa Pilipinas. Yun ang sagot ko ron. Okay, next question. Sabi ni Raymond, kailangan ba lagi niintindihan mga girls kahit alam mo wala na sa lugar? Ito controversial ito. Ito controversial. Pakinggan mo ako dahil babae ka rin. Ito controversial ito. I will say yes. Kahit wala na sa lugar. Yes. Bakit? Kasi, mga lalaki, hindi nyo naiintindihan yung pakiramdam ng mga babae na aburido sila, na mainit yung pakiramdam, na irritable sila, na lahat na lang sa paligid marumi, lahat na lang sa paligid mabaho, yung pala magkaka-menstruation sila. Akala mo lang nag-iinarte. Pero totoo, akala din nila nag-iinarte sila eh. Sila mismong mga babae, akala din nila nag-iinarte sila. Iniisip din kaya nila yun. Baka nag-iinarte lang talaga ako.
Iniisip din nila yun, ha? Akala mo lang nag-iinarte sila. Akala din nila nag-iinarte din sila. Pero ang totoo, ang nagdidikta nun, hormones nila. Hindi yung actual na mood. Yung mood swings ng mga babae, ang nagdidikta niyan sa madalas na pagkakataon yung hormones nila. Kung yung hormones nila ang madalas na nagdidikta, akala nila nag-iinarte lang din sila. Kasi kahit silang mga babae, hindi rin nila gustong mag-inarte. Ikaw ba babae, gusto mo nag-iinarte ka? Diba? Hindi rin naman eh. Pero yung hormones nga kasi, yung hormones ang nagdidikta dun sa mood swing nila. Munti ka na mabangga, puta. Whee! Oh, munti ka na uli mabangga. Pangalawang beses, strike 2. Oh, ngayon, it goes both ways. Ikaw lalaki, matuto kang unawain si babae. Ikaw naman babae, matuto ka rin unawain ng sarili mo. Ano ibig ko sabihin unawain ng sarili mo? Pag alam mong magkakaroon ka na at alam mong panahon na ng pagtatantrums mo, pigilan mo ngayon yung pagtatantrums mo. Para hindi kayo magkaroon ng problema. Kasi ilalabas mo rin sa lalaki yung pagtatantrums mo, puta, away ang kasunod niyan. Kung ano man yung masamang pakiramdam mo, ako, suggestion ko sa'yo, pigilan mo sarili mo. Bakit? Kasi malaki ang pakinabang sa isang taong marunong magpigil ng emosyon kaysa lahat na lang ng emosyon nilalabas niya sa kilos at mga pananalita. Tapos lahat ng mga tao sa paligid niya nasasaktan. So it goes both ways. Lalaki, kahit nagtatantrums yung kasintahan mo, unawain mo. Hindi mo naiintindihan yung pakiramdam ng menstruation. Hindi mo alam yung pakiramdam ng menstruation, lalaki. Unawain mo yung asawa mo, unawain mo yung kasintahan mo. Kapag nagtatantrum siya, dapat alam mo kung kailan nagkakaroon ng kasintahan. Para alam mong 1 linggo bago siya magkaroon, aburido yan. Tapos mas aburido yan pagka eksaktong panahon na meron na siya. Pero tignan mo, pagkatapos niya magkaroon, ang pakiramdam niya, relax, relief. Hindi mo ngayon mararamdamang nagtatantrum siya kasi tapos na siyang magkaroon. Matuto kang unawain yung kasintahan mo. Napakabihira ng mga lalaki na naiintindihan yung konsepto na yan. Tignan mo, sa buong internet Pilipinas, narinig nyo na ba yan? Sa buong internet Pilipinas, sa mga pinagsusearch ninyong kung ano-ano, na mga dumadaan sa newsfeed nyo, na mga kabobohang, kaululan, kaistupidohan, katangahan, narinig nyo na ba yan, Pilipinas? Sige, kayo ngayon ang pakikinggan ko, ako naman ngayon ang tatahimik. Tignan natin kung ano sasabihin ng Pilipinas. Ano comment nyo tungkol doon, mga lalaki? Ano comment nyo tungkol doon, mga babae? Gusto ko munang marinig kung ano sasabihin ninyo. Sige, I will give an average of, I will say 2 minutes para basahin natin yung mga comments nila. Yan ba naintindihan ninyo na ang mga babae pag nagtatantrums dapat talagang unawain mo? At ikaw naman babae, pag magtatantrums ka na dahil magkakaroon ka na, matuto kang kontrolin yung sarili mo. Yan ba narinig nyo na kahit kaninong influencer? Sige, pakinggan natin ngayon kung ano sasabihin nila. Pakibasa. Balik mo ulit. Inaantay ko yung comment nyo, Pilipinas. Inaantay ko yung comment niyo. Very meaty ka, idol. Lahat ng topic mo, super meaty. Tama. Super lodi ka talaga. Kailan kaya kita mamimit, idol? Alam niyo naman kung nasan ako eh. Diba? Harap na. Gmaps. Type niyo lang, Shell Jacinto. Nasa kabilang kalsada lang ako. Shell Jacinto. Kabilang kalsada lang. Ayan. Gusto ko munang marinig kung ano sasabihin mo, Pilipinas. Tungkol doon sa huling topic na itinanong, na ang sagot ko, kapag ang babae nagtatantrums, oo, kailangan mong unawain. Kasi hindi mo alam yung pakiramdam na nagkaka-menstruation. Pero ikaw na babae, dapat maintindihan mo rin yung sarili mo na pag magkakaroon ka na at hormones mo na nagdidikta sa'yo, hindi ka dapat nakikinig sa hormones mo para mag-tantrums ka. Narinig nyo na ba sa iba yan, Pilipinas? Naglo-loading ba to? Ba't ganun? Feeling ko loading to. Dali. Dali re-refresh ko lang sandali intro. Yan, okay, sunod.
Ito first time ako karinig ko. At ako pong isipin na ipaliwanag mo lahat yung mga matagal ko nang gustong ipaliwanag. Yung pakiramdam na yan, pero ikaw lang talaga ang ikaw lang talaga na ipaliwanag mo po ng maliwanag. Ang galing talaga. Yun, reaction galing kay Real Domingo. First time daw niyang naintindihan yun. Okay. Reconnecting tayo. Totoo yan, kahit kami, hindi namin gusto yung nararamdaman namin. Ipinapaliwanag ko yan sa partner ko. Totoo yan, kahit kami hindi namin gusto. Grabe, super galing idol, sabi ni Hana. Marisa, totoo yan, kahit kami hindi namin gusto nararamdaman namin. Pinapaliwanag ko yan sa partner ko. Slow connection daw tayo, slow internet connection. Okay, so ngayon naiintindihan nyo na Pilipinas. Nagigets nyo na ngayon. Sana nakuha nyo yun, sana naiintindihan nyo yun. Ilang minuto na ba tayo? Ilang minuto na tayo? Tingnan mo nga dyan. Ito, di mo lang to. Oh, 1 oras na pala. Oh, sakto. Oh, nagkita pa yung dalawang magtropa. Si Diyan pa Erlinda. nagchismisan. Oh, dito pa nagchismisan. Bakit nandito ka? Eh, nakikinig din siya eh. Tropa mo yan eh. Sabi naman sa chismisan nyo. Tropa mo, nakikinig dito eh, di ba? Nagkita yung magtropa, dito pa nagchismisan sa comment section. Bakit nandito ka? Sabi gano'n sa tropa niya. Tawa naman siya. Oh, shumut ah. Galing ah. Lupit ah. Talaga si Boss Toyo. Mas mabuti po bang iwanan na lang ang mga taong hindi align sa kanilang mga salita? Ato, maganda to, rock bottom. Mas mabuti po bang iwanan na lang ang mga taong hindi align ang kanilang mga salita sa action nila at hindi align ang mindset nyo? I will say, matrabaho kasi yan eh. Kung kamag-anak mo yan, kaibigan mo yan, hindi align yung sinasabi sa mga bagay na ginagawa. Depende sa kung gaano ka-importante itong tao na to sa'yo. Depende sa kung gaano ka-importante yung tao. Kasi, syempre, di ba, you have to consider, hindi naman pwedeng lahat na lang taong hindi align, ilalayuan mo. Eh, paano kung nanay mo yun? Di ba? Paano kung tatay mo yan? Paano kung kapatid mo yan? Bla bla, etc. Hindi ganun. Hindi lalayuan. I will say, babawasan mo oras mo sa kanila. Pero magtuturo ka pa rin sa kanila para makatulong ka, para hatakin sila pataas. Babawasan mo oras mo sa kanila. Pero every time na magkakaroon ng oras, tuturuan mo sila kung paano yung mindset na kailangan mo sa mga taong nakapaligid sa'yo. Bibigyan mo ng requirement yung mga tao sa paligid mo. Bibigyan mo ng requirement yung mga tao sa paligid mo. Hindi basta papasok ko na lang na papasok sa buhay mo tapos wala lang. Walang requirement, tapos sa bahala kung ano gawin nila sa loob ng buhay mo, okay lang. Hindi ganun. So ako, masasabi ko dyan, depende kung gaano ka-importante yung tao na yun. Kung hindi naman sobrang importante yung tao, cut mo na lang, magastos sa oras yan. Umanap ka ng mga taong align sa mga bagay na nasa mindset mo. Birds of the same feather flocks together. Hindi ka makakita ng agila kasama ng pato. Sabi nga ni MJ Lopez, Pilipinas kwak-kwak. Ayun, kwak-kwak. Naubos yung audience niya, kwak-kwak. No, sige, next question. Idol, what is the meaning of life to you? Diretso, hindi ko alam. Hindi ko alam. To each his own. Basta ang alam ko, nagsusubok ako para sa kabilang buhay. Kasi, obvious naman di ba? Merong walang hanggang nagdaan, may walang hanggang nahaharapin. For obvious reason, kailangan paghandaan mo yung kabila. It's best to be safe than sorry. So ako, ginagawa ko rito, naghahanda para sa kabila. Kung ano meaning ng buhay, hindi ko alam. Hanap ka na lang na sarili mong meaning ng buhay. Pero ako, I would rather think, mas maganda na sa aking isipin na itong konting buhay na meron tayo rito, preparation para dun sa kabila. So you make sure well prepared ka bago ka umalis dito sa lupa. Pero pag hindi ka preparado sa kabila, hindi mo kasi alam kung ano nasa kabila eh. You wouldn't know, I wouldn't know. Hindi ko alam kung ano nasa kabila. Pero alam ko, excited ako doon at pinaghahandaan ko ng gusto yun. Yun muna ang sagot ko ron pansamantala. Sige, next question. Sabi ni Angelo, ano pong masasabi ninyo sa mga vloggers na nagpo-promote ng sugal? Ulit. Ano pong masasabi ninyo sa mga vloggers na nagpo-promote ng sugal? Vloggers na nagpo-promote ng sugal. Simple eh. Walang pakinabang sa akin yan kung banata ko yung mga vloggers na nagpo-promote ng sugal. Wala ka rin pakinabang doon. Sila rin, wala rin naman pakinabang doon. So pare-parehas lang tayong hindi makikinabang kapag binabanata natin yung mga yan. Pag sinagot ko yung tanong mo ng diretso, pare-parehas tayong walang mapapala. Ngayon, ito na lang ang sasagutin ko isasagot ko sa inyo. Ito isasagot ko sa inyo.
kesa problemahin mo pa kung ano masasabi ko doon sa mga vloggers na nagpo-promote ng sugal, suportahan nyo na lang yung mga vloggers na alam nyong matitino na hindi nagpo-promote ng sugal. Yun ang pwede nyong gawin. Suportahan nyo mga vloggers na alam nyong matitino na hindi nagpo-promote ng sugal para hindi sila mag-promote ng sugal. Tapos, pag masyado nang marami yung mga taong sumusuporta sa mga taong hindi nagpo-promote ng sugal, maiintindihan ngayon nung mga nagpo-promote ng sugal na nasa maling market sila kasi mas malaki yung pera pag hindi sila nagpo-promote ng sugal. So sa mga negosyo, suportahan ninyo yung mga vlogger na hindi nagpo-promote ng sugal. Yun ang best suggestion ko sa inyo. Sa mga negosyo, gumastos kayo para sa marketing, magbayad kayo. Ganun din naman, nagbabayad ka rin naman para sa marketing, di ba? O di magbayad ka ngayon sa mga matitinong influencer, wag sa mga influencer na nagpo-promote ng sugal. Yun ang pinakamagagawa ninyo. Tapos pag sobrang dami ng mga taong sumusuporta sa mga taong hindi nagpo-promote ng sugal, yung mga nagpo-promote ng sugal, titigilan din nila yan. Kasi nakikita nila, sugal lang yung nagbabayad sa kanila. Samantalang kapag hindi sila nagpo-promote ng sugal, ang daming negosyong willing magbayad para sa matinong influencer. Yun ang sagot ko ron. Sa mga negosyo naman, na-promote na yung negosyo mo, nakatulong ka pa sa vlogger para hindi siya mag-promote ng sugal kapag tumutulong ka sa mga vlogger na matitulong. Yeah, next question. Sabi ni Rhea Doreza, do you believe in religion, idol? Nakasulat sa Biblia yun eh. The fact na nakasulat sa Biblia yun, hindi ko sasabihin yung katulad ng sinasabi ng ibang mga religion na hindi ka importante religion, na importante relasyon. Eh ba't pinasulat pa sa Biblia yung salitang religion kung di pala importante yan? Ano ba? Ang Diyos ba magpapasulat ng hindi importante? Diba? Yan ang sagot ko ron. Next question. Sa pagiging direct to the point mo, idol, marami natatamaan sa mga sinasabi mo. Salamat, na-appreciate ko kayo. Thank you very much. Okay, next question tayo. Lang, nawawala eh. Mas maput... Ay, nabasa na pala. Basa ka lang kahit na ano, kaysa mag-scroll ka pa. Basa ka lang kahit na ano, kaysa mag-scroll ka pa. Hindi. Idol, are you into politics someday? Hindi ako interesado sa politika. Straight, hindi ako interesado sa politika. Sarap-sarap ng personal na buhay ko eh. Yung nga lang pagbabari ito, takina, ang laking ano na, ang laking adjustment na sa akin eh. Akala mo ba gusto ko to? Ang gusto ko makatulong. Pero ito kasi isa sa mga pinakamalalaking paraan para makatulong ako sa inyong Pilipinas. Ang gusto ko makatulong. Pero sana hindi sa ganitong paraan. Pero wala namang masyadong maraming choice para matulungan mo yung mga nasa ilalim eh, 'di ba? Para matulungan mo yung mga nasa ilalim, kailangan ipakita mo sa kanila mano-mano kung paano yung proseso ng pagyaman. Mano-mano. Kasi mas madaling matuto ang mga tao kapag mano-mano, step by step papakita sa kanila. Eh kesa, 'di ba? Aral-aral lang, turo-turo lang. Katulad ng ginagawa ng mga ibang influencer na puta puro pabayad. Walang konting kibot na hindi pabayad. Kaysa pabayad ng pabayad, depende. Papakita ko na lang sa inyo mano-mano. As in mano-mano, literal, ako mismo gagawa. Susundan mo na lang yung pattern. Yan ang suggestion ko sa inyo, sundan nyo na. Pilipinas, sumabay ka na. Pilipinas. Okay, next question. Boss, idol, masama ba ang tato? Nag-umpisa na kasi ako magtato. Malakas kasi ang kitaan sa pagtatato at ngayon medyo kumikita na ako. Okay lang ba ang magtato? Ay, ituloy ko pa po ba? Isa po akong barbero at sideline ko lang po ang pagtatato. Sana masagot. Nakasulat sa Levitico yan eh. Huwag ninyong kukudyatan ng inyong laman dahil sa namatay. Huwag mong lilimbagan ng anumang tanda. Nakasulat sa Levitico yan, brother. So, ngayon, magalit ka sa akin kung magagalit ka sa akin, bala ka. Pero ang nakasulat doon, ako ang Panginoon. May pirma ng Diyos yung pagkakasulat na yun na huwag magpapalimbag ng kahit na anong tanda sa katawan. May pirma ng Diyos yun. Ako ang Panginoon, nakasulat mismo yun. Huwag niyong lilimbagan ang inyong katawan ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Nasa Levitico yan, nakasulat sa Biblia yan. So ngayon, bala ka, magagalit ka sa akin, sa mamaloob mo, basta pinagtapatan kita. Sinabi ko sa iyo yung totoo. Kung magalit ka sa akin, bala ka na, choice mo na yan. Ganun kasimple yun. Basta sinabi ko na sa iyo yung totoo, nailigtas ko na kaluluwa ko. Kung ikaw naman hindi susunod, that's your choice. Lahat naman tayo may kanya-kanyang choices eh, di ba? May mga taong gusto sumunod sa Diyos, may mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Choice mo na yan. Pero kung ako babanat at ako magtatato, alam ko malaki kita sa pagtatato. Pero tignan mo, influencer ako, malaki rin naman ang kita sa pagpopromote ng sugal eh. Ang ino-offer sa akin, 1 million pesos isang buwan eh. 1 million piso isang buwan. Pero tignan mo, hindi ako nagpo-promote ng sugal. Nakita mo?
Sigurado naman ako sa'yo, tangina. Mas malaki naman siguro yung kikitain ko sa pagpo-promote ng sugal kaysa sa pagtatato, di ba? Yung pagtatato mo, wala, barya-barya yan kumpara doon sa ino-offer sa akin para mag-promote ng sugal. Pero tignan mo, di ko kinakana. Pwede mo sabihin, di, mayaman ka naman eh. Ay, ano ngayon ang assurance mo na kahit na pagka mahirap ako, hindi ko tatanggapin yan? Di ba? Anong assurance mo? Sa akin, simple lang naman ang konsepto eh, di ba? Kung gusto mo sumunod sa Diyos, ayan, nilatag ko na sa'yo. Kung ayaw mo sumunod sa Diyos, bala ka, choice mo yan. Everybody has their own free will. Nasa iyo na kung saan mo gagamitin yung free will mo. Choice mo na yun. Hindi sa pinagagalitan kita, sinasabi ko lang sa'yo yung katotohanan. Doon lang tayo sa totoo. Sige, next question. Yung yung pagbabarbero mo, diretso hingi ka lang ng tulong sa Diyos, napapaldo yung pagbabarbero mo eh. Ikaw na mismo magtayo ng sarili mong barbershop, dalawahin mo pa yung branches, tatlohin mo pa yung branches. Ewan ko na lang kung hindi parehas yun ang pagtatato na ikaw mismo mano-mano nagtatato sa mga tao. Alam mo, pwede nga eh, yung art ng yung art ng pagdodrawing sa gamit yung buhok. Pwede nyong gawin yun eh. Yung parang tattoo din yun, pero buhok yung gamit. Yung dinodrawingan yung yung pagkakagupit ng buhok, may pattern, tapos nagmumukhang tattoo sa ulo. Pero pwede mong gawin yun. At least buhok lang yun, tumutubo uli yung pagkatapos. Sige, next question. Dapat bang tumigil muna ng pag-aaral pag nakatapos na ng grade 12? Ulit. Dapat bang tumigil muna ng pag-aaral pag nakapagtapos na ng grade 12? Bakit? Naubos mo? Ay, galing! Pero meron pa dyan ilan master. Mamaya may report ako sa'yo. Benta na lahat. Nabenta na? Meron pa ilan doon. Si nanay na pinato ko. Mamaya may sabihin ako sa'yo. Okay, sige. Ano oras na ba? 11:33. Sige, pwede po na natin siguro tuloy ito hanggang lunchtime. Pwede tuloy hanggang lunchtime. Sige, go. Hanggang lunchtime. Okay, tulungan mo na ako rito. Okay. Eto isa. Banat ulit. Trabaho na. Go. Okay, eto yung kasama ko, ako si Alexis. Bagong vlogger to. Tulungan nyo siya sa journey niya. Nagpapaturo sa akin. O sige, turuan kita kung paano umasenso sa buhay. Tapos mag-vlogger din siya. Yun, papakita niya sa inyo yung journey niya kung paano siya umaasenso sa buhay unti-unti. Nga lang, sa umpisa, alam mo talaga, malulubak ka muna ng malalim. Expected naman na niya yun eh. Dito tayo. Pwede ka rito sa kabila. Sige, go. Next question. Wait lang. Dapat... Boss, ano masasabi niyo sa mga Pinoy dito na nag-aaral sa ibang bansa? Wala, di mag-aaral sila sa ibang bansa kung ano gusto trip nila, kung saan nila trip. Prerogative nila na mag-aaral sa ibang bansa. Pero para pakinabangan lahat, sana pag nag-aaral kayo sa kung saan mang iba pang lugar, sana magserbisyo rin kayo dito sa Pilipinas. Para makatulong din kayo sa iba pang mga Pilipino. Diba? Isipin mo yung konsepto na kung halimbawa ikaw nakapag-aral sa ibang bansa, magtuturo ka ngayon sa 2 o 3 taon ng mga bagay na natutunan mo sa ibang bansa. O di malaking pakinabang ngayon yun, tapos yung 2 o 3 taong naturuan mo, magtuturo din sa 2 o 3 tao pa. E di palaki ng palaki, parami ng parami. Yung mga bagay, yung mga taong natututo. Even better. Even better. Kapag naging influencer ka. O di ngayon, ikaw yung dapat pakinggan. Sabi ko dun ka. Brother, dito ka na lang oh. Oo. Kasi pati yung nagbabasa naliligutan eh. Sige, go. Next question. Go. Boss, bakit marami natatamaan sa mga bakit marami natatamaan? Medyo malakas yung malakas yung tunog ng mga sasakyan. Ano yan? Boss, bakit marami natatamaan sa pagsabi niyo ng totoo? Nagsasabi nga ng totoo eh, di ba? Sabi nga nila, truth hurts. Masakit ang katotohanan. Pero wala man akong pakialam eh. Tamaan ka, kung tamaan ka. Kanina may bumabanat sa akin, di ba? Hindi daw ikagagana yan. Hindi gagana yan. Bla 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 bla. Hindi gagana, hindi gagana. Hindi pala gagana at yung sa'yo pala ang gagana. Putangin na ka, ba't hindi ikaw ngayon na maglabas ng mukha mo sa social media? Tapos kami rito, tatanghod na lang sa'yo, panonoorin ka namin. Kung talagang gumagana yung pinagsasabi mo, o baka tinatamad kang kumilos kasi air condition na yung kwarto mo. Di ba? Masarap na masyado buhay mo. Tinatamad ka ng kumilos, ang gusto mo na lang, mambash ka na lang ng mga bagay na nasa utak mo na kunyari gagana, pero totoo, hindi mo pa naman talaga nasusubukan sa tunay na buhay. Alam mo, ang Pilipinas, mag-ingat kayo sa mga pinakikinggan ninyo. Yung mga taong yayabang-yabang at pabenta-benta ng kung ano-ano sa social media, yung mga course. Yung iba dyan, hindi naman talaga nila nasubukan yung mga putang inang mga course na pinagbebenta nila, nire-rebrand lang nila galing sa iba-ibang mga tao. Yung iba pa sa kanila, worse. Yung iba, tangina, kilala pa.
Yung iba, kilala pa. Tangina, meron niya ako narinig eh. Yung ano daw siya, biohacker daw siya. Tanginang biohacker to. Scammer ka, gago, hindi ka biohacker. Sabi, hindi mo na kailangan magpa-doktor, bumili ka na lang nito. Putang ina ka, hindi ka biohacker, gago, scammer ka. Hindi kailangan magpa-doktor, may cancer yung tao, hindi kailangan magpa-doktor. Utak mo may ubo. Tangina, utak mo may ubo. Ang sarap mong duraan sa mata. Sige, next question. Idol, for funny lang po, medyo seryoso na po tayo ha. What if idol kung pa magiging kayo ni Ivana Alawi, papayag ka ba? Lakasan mo lang ng konti kasi maingay yung paligid eh. Ano yan? Ulit? Idol, for funny lang po, medyo seryoso na po tayo eh ha. What if idol kung magiging kayo ni Ivana Alawi, papayag ka ba? Magiging ano? Magiging kayo daw ni Ivana Alawi. Hindi. May kasintahan ako eh. Hindi, may kasintahan ako eh. No? Masakit sa ulo yan pagka dumalawa. Tsaka ano, eto, isa pa, may bali-balita, magastos daw si Ivana eh. Ayoko na masyado magastos. Takina ako nga, di ko magastos sa sarili ko eh. Ito yung konsepto, na kita mo, nandito ako, nakikita nyo naman kung ano ginagastos ko eh, di ba? 9 pesos na sabon, 8 pesos, sabon, tama, sabon panlaba, tapos 8 pesos na shampoo, tapos 100 pisong pagkain. Sa 100 mahigit, nabubuhay ako rito, okay naman ako eh. Ba't naman ako kukuha ng Ivana Alawi na takina ang gastos-gastos? Hindi, sino ba naman ako para pansinin ng isang Ivana Alawi? Isa lang naman akong basurero. Alam nyo si Ivana. Ay, nako. Sige, next question. Brother, ano masasabi mo sa mga nangungutang na di nagbabayad pag siningil sila pagalit? Hindi, ang tanong ko sa'yo, bakit kasi nagpautang ka? Yan ang tanong ko sa'yo, bakit kasi nagpautang ka? Malabo ba? Hindi naman. Malabo o John? Hindi naman. Okay, good. Ninigurado lang. Ang tanong ko sa'yo, bakit kasi nagpautang? In the first place, huwag ka magpapautang pag yung pera, alam mo hindi mo kayang pakawalan. Maliban na lang siguro, business loan yan o may nakaprendang kahit na ano sa'yo. Kung may nakaprenda, di mo na po problemahin yan. Sa'yo na yung nakaprenda. Huwag sila magbayad, di sa'yo na ngayon yung isinanla nila. Pero, huwag kang tatanggap na ang magpapautang ka. Sige, papasok na ako ron. Ayun, kainan na daw. Huwag tatanggap ng pautang, tapos ang kapalit pangakong matamis, puro langaw at ipis. Ulitin ko, sabi ng Wolfgang, huwag kang tatanggap ng pangako lang. Nasabi, pangakong matamis, puro langaw at ipis. Okay po, 5 minutes. Sige, last question na to, last question. Ako'y tinatawag na ng aking amo at kami kakain na raw. Sige, go, last question. Boss, pangaralan mo nga po. Wait lang. Boss, pangaralan mo nga po ako kung ano ang kailangan kong gawin. Halos gusto ko na po kasi sumuko sa buhay po dahil sa kahirapan po. Tangina mo, magtrabaho ka kasi. Inang ka eh. Gusto mong pangaral pa. Hindi na alam ng pangaral. Alam mo naman yung gagawin mo eh, di ba? Gusto mo sumuko sa buhay dahil sa kahirapan. Bakit ka ba kasi naghihirap? Baka pinarami mo ng gusto yung anak mo. Bakit ka ba kasi naghihirap? Baka puta napakaluho mo kasi. Bakit ka ba naghihirap? Baka ayaw mo kasi magtrabaho pagka weekend. Ba? Tignan mo, kami nga nandito, isipin mo yung konsepto na kami nandito, nasa arawan, nasa biladan. Magkano lang ang sweldo? 600 pesos, 12 oras pa yun, wala sa minimum. Pero isipin mo, naghahanap buhay ako ng diretso. Tapos pagdating ng gabi, mamamalengke pa. Tapos pagdating ng mas gabi pa, tangina, mag-o-online selling pa. Ano pa yung sasabi mo dahil sa kahirapan? Anong gusto mo, masarapan ka? Pumili ka kasi ng mayaman kung gusto mong masarapan. Ang hirap kasi sa'yo, pili ka ng pili ng putang inang kung sino man na wala nang ang pangkain. Titi lang ang kayang ibigay sa'yo. Wala nang pangkain eh. Pinili mo yan eh, di ba? Alam mo, karamihan sa diretso pagka single ka, di mo tatanong sa akin yan eh. Pagka single ka, di mo tatanong sa akin yan. Ang malamang yan, hirap na hirap ka sa buhay mo dahil ang dami-dami mong anak, gusto mo sumuko sa buhay. Kasi ang dami-dami mo nang anak, yung asawa mo, bukin ng ina mo, batugan pa. So na real talk, diretsahan lang tayo. Karamihan sa mga Pilipino, kaya naghihirap kasi inuuna yung putang inang kati ng puke, kati ng titi. Hindi ka muna magtrabaho, hindi mo unahin muna kasi yung bahay mo, yung kotse mo, yung pera mo, para may kinabukasan, hindi lang ikaw, pati magulang mo, puke ng ina ka. Ha? Kita mo? Unahin mo kasi muna yung sarili mo, unahin mo muna yung magulang mo. Hindi yung putang ina kung sino-sino kasing ibig ka ng ibig ng putang inang mga hindi naman kilalang mga tao. Pili ka ng pili ng mga putang inang butata. Tapos mamomroblema ka, sabi mo ang hirap ng buhay. Tangina mo, pinili mo yung putang inang butata di ba? Umili ka ng tamad na lalaki na pangkantutan lang ang alam.
Ba? Pumili ka ng ganyan eh. Gusto mo yan eh, di ba? Gusto mo yan eh. Tapos sasabihin mo ngayon, hirapan ka sa buhay. Diretsahan lang tayo. Magtrabaho ka kasi. Magtrabaho ka kasi. Huwag ka kasing tamad. Tangina eh, di ba? Wala ka na nga kayang ibenta. Yung utak mo nga, di mo kayang ibenta. Di benta mo na lang yung oras mo. Gusto mo, benta mo pati pepe mo. Kung may bibilin yan, anim na bata na lumabas siya, putang inang pepe mo. Tangina kasi inuunan nyo kasi yung putang inang kantutan eh. Ba? Pwede ka naman kumantot pag marami ka ng pera, mas masarap kaya sa hotel. Kaysa sa putang inang hindi mo maintindihan kung saan mang kantong kariton. Diretsahan lang tayo, mas masarap sa hotel. Kaysa sa hindi mo maintindihan kung nasaan ka bang lugar. Tangina, alam mo na nga eh, shit yung buhay mo nung umpisa pa lang. Kumuha ka pa na batong ipapalo mo sa ulo mo. Diba? Pumili-pili ka pa ng putang inang jowa, batugan din kaparehas mo, dalawa kayo. Tapos magre-reklamo ka ngayon, hirap ng buhay. Tapos pag dumami yung anak mo, lalo ka mahirapan. Palo mo pa ulo mo sa bato. Kinang ina mo, hindi ka na kumuha lang ng bato na pinalo sa ulo eh. Yung ulo mo mismo, pinalo mo na rin sa bato. Tamo? Ba? Simple. Simple. Diba? Kung gusto mong masarapan sa buhay, pumili ka ng kung sino man na may pera. Tamad ka, babae ka? Pili ka na may pera. Hindi putang ina, tamad ka na nga, babae ka. Pipili ka pa ng kaparehas mong tamad din, putang ina, titi lang ka meron. Tapos ang dahilan kung bakit mo ginawa yan kasi pogi, kasi masaya. Ba? Kinang ina mo, aanin mo yung pogi. Putang ina ka, aanin mo yung pag-ibig na wagas kung tayo nagugutom at walang pambiling bigas, motherfucker. Motherfucker. Pilipinas, matuto ka na. Sumabay ka na, Pilipinas. Tumalino ka. Maging magaling ka sa buhay. Pag ang lalaki, butata pa, putang ina mo, wag mo nang jowain yung hayop na yan, kahit gaano pa kapogi yan. Lalamunin ka lang ng kahirapan. Mag-aanak pa kayong dalawa, naglabas ka pa ng tao sa mundong kasama mo ring magiging basura. Pilipinas! Sumabay ka na! Kami kakain na. Kakain na muna kami. Pilipinas, kakain muna kami. Sana hindi na ako matay. Kasi ako yung nagtatay ngayong araw. Nakakatatlo na, tapos medyo matubig. Okay, yun na muna, pansamantala. Ganda ng ending natin. Malupit, matindi. Magandang Super lupit. ending. Super tindi. Nakakatawa. Super kalan. Galing ka mo sa buhay, Pilipinas. Magkita-kita ulit tayo mamaya sa mga i-upload ko. Bahala na kung anong oras. Basta abangan ninyo yung page ko. Abangan ninyo yung page ko. Abangan ninyo yung page ko. Marami kayong matututunan dito kaysa sa doon sa mga putang inang nagpo-promote ng sugal, nagpapakita ng pera na hindi ka naman bibigyan. Okay, time. Okay, sige. Bye-bye. Bye-bye everybody. I love you all. Kita-kits bukas sa live. Mag-live ulit ako bukas. Baka mamayang gabi mag-live ulit ako. Huwag kang dumapak. Yan. Bye-bye. Everybody's happy.